ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak, sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo, ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok.
Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating na ang Panginoong makapangyarihan. Taglayang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at patnunubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pinupuri ikay ang ng aking buhay na taglay. Aking buhay matataglan. Ikaw po aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasulay, dakila rin marangal pa. Nababagpat ka, O Diyos, ng maningning na liwanag. Langit ay parang tolda na kamay mo ang nagladlad. Ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinakyan ay papangiling mula. Sa pagpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay ang hinding sumisimoy, at kitlat na matatalim ang aliping tumutulong. Tagahatid ng balita. Sa daigdig ikaw po kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawak, malawak na karagatan.
malalaki't maliliit na isda ay di mabilang. Lahat sila'y masa, sa iyo ay nag-aabang. Umasa sa pagkain na kanilang kailangan. Anumang kaloob mo ay kailan tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong balang. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauwi sa labok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa liklikha sa daigdig. Aking buhay Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayong lahat sa kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na katalagang gumawa ng mabuti. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Darating ang Panginoon at sa Espiritu apoy, magbibinyag siya kahapon. Sumainyo ang Panginoon. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang iyong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin na mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat ay naririto ngayon sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon, sabi ko sa mga tao sa misa, hindi pa ba kayo nagsasawa? Di pa ba kayo napapagod? Bakit nandito pa rin kayo?
Bakit puno pa rin ang simbahan? Tapos na ang piyesta. Tapos na ang traslasyon. Bakit wala pa ring puknat ang pila sa pahalik? Bakit nga ba tayo nandito pa rin? Sasabihin siguro ng mga ibang hindi Katoliko, ano ba yung mga taga-Quiapo? Hindi matapos-tapos. Hindi paawat. Walang kasawa-sawa. Walang kapagod-pagod. Bakit nga ba? Isa lang naman ang dahilan. Kaya tayo walang kapagod-pagod, walang kasawa-sawa, sapagkat alam natin, may unang walang kapagod-pagod, walang kasawa-sawa, at lagi niya tayong sinasamahan at kailanman hindi niya tayo bibiguin at iiwan. Kaya nga tayo kumakapit sa Kanya sapagkat Siya ang una at laging kumakapit sa atin. Sapagkat alam natin ang ating pag-asa ay walang iba kung hindi ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya ang hindi pa nagsasawa sa poong Nazareno, pumalakpak ng mas malakas. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang magsasawa. Ngayon baka sabihin mo, huwag kang mag-asawa. Hindi tayo magsasawa. At marahil lang iba sa inyo ay nagtataka, bakit parang kakaiba ang ating misa ngayon? Bakit nagsimula sila, Father, sa Plaza Miranda? Bakit may prosesyon ng krus? Kala ko ba tapos na yung prosesyon na yan? Yung mga iba, pagod na sa prosesyon. Ang mga taga-Quiapo, walang kapagod-pagod. Gusto na lang laging may prosesyon. Bakit nga ba? Sapagkat sa araw na ito, sinisimulan natin dito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ang pagdiriwang ng dakilang taon ng yubileo ng pag-asa. At ito ay taon ng biyaya sa simbahan, taon ng pagpapala. Kaya kayong mga narito ngayon, mapalad kayo sapagkat kayo ang buena mano sa ating Misa de Gracia sa taon ng yubileo. Kaya hindi natatapos ang biyaya, tapos na ang piyesta, pero tuloy ang biyaya. Sapagkat totoo nga po, sa ating Panginoon, laging may simula. Hindi siya nauubusan ng simula. Ang ating Panginoon, hindi siya Panginoon ng wakasan at tapusan. Bagkus siya'y Panginoon lagi ng simula. At hindi po ba ganun ang ating ipinagdiriwang natin ngayon? Napakaganda po na sinisimula natin ang taon ng yubileo sa kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus Nazareno. Kung tutuusin po, ngayon talaga ang huling araw ng Pasko. Kaya pwede pang bumati sa katabi, maligayang Pasko. At sabi mo sa kabila, pwede bang mamasko? Ayan, pwede pa ho. No? Kaya yung mga nagtago sa inaanak nila, ingat kayo. Pwede pa rin nung umabol ngayon. Ito yung masabi nating para bang kabalintunaan ng ating pananampalataya. Nagtatapos ang Pasko sa binyag ni Jesus Nazareno na siyang simula naman ng kanyang misyon at ministeryo. Kaya nga, simple lang po yung aral natin ngayong misang ito. Hindi nagtatapos ang lahat sa Diyos. Lagi siyang may simula para sa atin. Ang tunay na deboto, hindi siya nawawalan ng pag-asa sapagkat ang taong puno ng pag-asa laging naniniwala na may simula.
Yun po yung ibig sabihin ng taon ngayon na ipinagdiriwang natin. Yubileo ng pag-asa. At ano ba ang ibig sabihin ng taong may pag-asa? Ito yung taong laging may simula. Di ba pag ang tao wala ng pag-asa, ang lagi niyang sasabihin, wala na, tapos na. Wag na tayong umasa, wag na tayong gumawa. Wala rin namang mangyayari. Ang taong walang pag-asa, mahilig sa tuldok. Tinutuldukan na lang lahat. Yung asawa kong yan, wala na yan. Ganyan na talaga yan. Yung anak ko, ganyan na talaga yan. Itong bayan natin, ganyan na talaga yan. Tinapos na natin ang lahat. Kaya ikaw din, lagi kang bigo. Ayoko na. Ayoko na magtrabaho pa. Malulugi na naman ako. Ayoko nang magmahal pa, sasaktan na naman ako. Diba? Maraming hugot na ganyan. Kasi maraming mga paasa. Maraming pangako ng pangako. Iba siguro sa atin, malapit na naman ang kampanya. Marami na naman mambobola sa atin. Marami na naman mangangako sa atin. Sumama pa sa mga prosesyon natin. Nagsimba-simba pa dito sa Quiapo. Namigay pa. Pero iba sa atin, sasabihin naman, wala naman yan. Nauubusan na tayo ng simula. Kaya sa misang ito ang hatid sa atin ng Poong Jesus Nazareno, ang kanyang pag-asa, sapagkat siya'y laging may simula. Kaya naman, opo, tapos na ang pista, tapos na ang Pasko, pero dapat magsimula ang atin pagsunod pa rin kay Jesus Nazareno. Nandyan si Bikaryo, buong taon nasa santuario. Huwag lang sa susunod na Enero 9 kayo bumalik para dasalan at lapitan ng Bikaryo. Buong taon naghihintay siya dyan. Lapitan natin siya. Ang tunay na deboto, hindi lang tuwing Enero 9 at sa Biyernes Santo at Thanksgiving nagpapakita sa Senyor. Lagi tayong tumatawag sa Kanya. Nagsisimba tayo. Dumudulog tayo sa Kanya. Naglilingkod tayo sa Kanya. Gumagawa tayo ng mabuti. Naging daluyan tayo ng pag-asa sa ating kapwa. Tayo rin nagiging daan para magsimula ang ating kapwa. Pag pinapatawad mo ang kapwa mo, binibigyan mo siya ng bagong simula. Pag tinutulungan mo ang kapwa mo, binibigyan mo siya ng bagong simula. Kapag nagsasalita ka ng maganda sa kapwa mo, binibigyan mo siya ng bagong simula. Mga kapatid, maging daluyan tayo ng pag-asa. Katulad ni Jesus Nazareno. Hindi lang tayo tagatanggap ng pag-asa, tayo rin tagapaghatid ng pag-asa. Yan ang ibig sabihin ng isang tunay na deboto ni Jesus Nazareno. Kaya't sa misang ito, sa pagsasariwa natin ng ating binyag, kaya napansin niyo po kanina, tumuloy kami dun sa bautisteryo. Dahil tayong lahat bininyagan. At dahil doon, tayong lahat naging mga anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Kaya ka pinasimba ngayon ng Poong Nazareno, gusto niyang sabihin sa iyo, hindi pa tapos ang lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, hindi pa tapos ang lahat. Baka kaya nakasimangot siya, pakiramdam niya, tapos na. Wala na, suko na, ayaw na. Pero kaya ka ngayon nandito, gusto kang bigyan ng bagong simula ng Poong Nazareno. Bumangon ka muli, magpatuloy ka muli, gaya ng Poong Nazareno, sapagkat siyang ating pag-asa. Kaya't sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na Poong Jesus Nazareno, nang ika'y nagkatawang tao, binigyan mo kami ng bagong simula.
mula sa kaparusahan ng kasalanan, binibigyan mo kami ng bagong kabanata sapagkat kaming lahat may pagkakataong mabinyagan upang matanggap ang biyaya na maging mga anak ng Diyos. At dahil kami mga anak ng Diyos, kami ay lagi mong pinupuspos ng pag-asa. Binubuksan namin ang aming puso. Hindi kami patatalo sa kalungkutan. Hindi kami palulunod sa kasamaan. Hindi kami palulupig sa kasalanan. Sapagkat alam namin, hindi pa tapos ang lahat. Alam namin, hindi kami mauubusan ng simula. Alam namin, kami magiging tagapagmana ng iyong tagumpay at kaluwalhatian. Kaya ipinagdarasal namin, maging tapat kami sa iyo. Hindi natatapos sa piyesta ang aming debosyon. Hindi natatapos sa Pasko ang aming pagbibigayan. Tuloy ang aming debosyon, ang aming misyon, ang aming pagsunod, sapagkat hindi ka nauubusan ng pag-asa, hindi ka nagsasawa, at hindi mo kami bibiguin. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang aming pag-asa. Kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, sa pagbibinyag kay Jesus, ibinunyag mo, Ama, na siya'y tunay mong anak at lubos na kinalulugdan. Isinasamo namin ngayon ang aming mga kahilingan habang kami nananalig sa iyong mapagkalingang mga kamay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal. Kami ngayoy dumadalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Igawad nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ang sakramento ng binyag ng may tapat na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging totoo nawa sa kanilang mga pangako at paggawa ang mga namumuno ng aming bayan upang mapagsilbihan nila lubos ang aming pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga magulang at mga nakatatanda ang kanilang tungkulig, gabayan ang mga kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging buhay mong tanda kami sa bawat isa upang maakay namin tungo sa iyo, Ama, ang mga hindi pa nananampalataya
sa pag-ibig at liwanag na hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na ipinangako mo sa amin, O Diyos, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idulog yung mga nagpapadasal sa atin, lalo na yung mga nawawalan ng pag-asa sa buhay. At atin ding idulog ang iba pa nating ibang kahilingan. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat sa iyong kalooban sa bisa ng aming pagbibinyag sa tubig at espiritu. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang mga alay namin upang ito'y maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya ang kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan.
Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritu sa kanya'y lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga aba ay tatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y mga anak ng Diyos, hindi tayo nauubusan ng pag-asa sapagkat ang Ama natin ay laging may simula para sa atin. Kaya sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa langit. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bago natin igawad ang espesyal na pagbabasbas sa misang ito,
Yamang naniniwala ko sa misang ito ay narito halos lahat ng mga tagapaglingkod dito sa ating Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kaya't kukunin ko po ang pagkakataong itong pasalamatan ng lahat. Tapos na nga ang Pasko, tapos na ang pista, simula ng dakilang yubileo, at naganap lahat ng gawain natin para sa mga deboto. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa awa ng Pong Nazareno at dahil na rin sa sipag at dedikasyon ng mga naglilingkod dito sa Quiapo. Kaya't nais ko pong ipabatid sa inyong lahat, maraming salamat. Tulungan ako ng mahal na Pong Nazarenong magpasalamat sa inyo. At sa mga nagsisimba po, mga deboto, lalo na galing sa mga malalayong lugar, mamaya po kung masalubong nyo yung mga naka-uniforme, usher, collector, lector, server, choir, mga ihos natin, pag nasalubong nyo po sila, sabihin nyo naman po, thank you sa kanila dahil sila po ang dahilan kaya bukas pa ho ang ating simbahan. Hindi ho namin kayang mga pari paglingkurang kayong lahat. Kaya sila po ang lakas namin. Minsan nagkakamali po sila, minsan medyo masungit din sila, medyo mabagal po sila, pero buong buo po at bukas palad silang naglilingkod dito sa Quiapo. Kaya mamaya po, pasalamatan niyo po sila, yung ating mga nasa opisina, nasa mga staff po natin. Sila po ang mga instrumento rin ng Pong Nazareno sa ating pamayanan. Kaya tapos nga ang piyesta, kita nyo naman, tuloy ang ating paglingkod sapagkat sila din ay daluyan ng pag-asa. Kaya pasalamatan natin, palakpakan po natin ang mga naglilingkod dito sa Quiapo. At sa ngalan po ng aking mga kapatid na pari, Father Jonathan, Father Robert, Father Chris, Reverend Richard, salamat po sa inyong lahat. Nagtatapos ang Kapaskuhan at Kapiestahan, pero hindi nauubusan ng biyaya ang Pong Nazareno, kaya yubileo naman ng pag-asa, taon ng pag-asa naman ang ating ginugunita. At siguro nga po, magtatapos na rin ang aking paglilingkod dito sa Quiapo, pero may bagong simula pa rin sa akin. Pagdasal niyo po ako sa aking bagong misyon sa Diocese ng Balanga at kasama pa rin ho kayo saan man ako naroroon sapagkat hindi nauubusan ng simulang biyaya ang Panginoon. Hindi ko po mamimiss ang Quiapo dahil saan man ako naroroon, nasa puso ko ang Quiapo sapagkat kayong lahat ay nasa aking panalangin. Kaya't ngayon, dahil nga special ang misang ito, ay may biyaya, may indulhensyang ipagkakaloob. Kaya't sa misang ito, bago kayo umuwi, ipagdasal natin ng intensyon ni Papa Francisco. Kung kayo po'y nakapagkomunyon, nakapagkumpisal, at nandun yung pagsusumikap na lumayo sa kasalanan, magbagong buhay, magsisi at magbalik loob, tatanggapin natin ngayon ang napaka-espesyal na biyaya para sa dakilang yubileo ng pag-asa. Ipinagbigay alam sa lahat sa diwa ng pasasalamat sa Diyos na nagkakaloob ng lahat ng biyaya sa taon ng hubileo ng pag-asa sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihang iginawad ng Santo Papa, ipagkakaloob ang indulhensya plenarya sa karaniwang anyo ng simbahan, sa lahat ng naririto, sa lahat ng mga dadalaw sa mga pilgrim churches, sa pakikiisa sa mga pagdiriwang ng hubileo ng pag-asa. Mula sa bukal na awa ng Diyos, nadaloy ang biyaya ng indulhensya sa mga nataimtim na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, nakapagkumpisal at tumanggap ng banal na komunyon
Ipanalangin din natin sa Diyos ang ating inang simbahan, ang Santo Papa Francisco at ang kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila, at sikaping tahakin ang landas ng kabanalan at makilakbay sa pakaisa sa sambayanan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno!